Good morning, sir and classmate. We are the group 16. Number 1, chemistry. Sinasabi dito, pinag-aaralan nito kung ano ang mga bagay na nagagawa or paano sila nagre-react or nagtatagpo. Example, pag-aaralan mo kung bakit ang tubig ay natutunaw sa asukal o paano nagre-react ang baking soda at suka. Number 2, forensic chemistry. Dito naman, sinasabi dito, ginagamit ang civil at criminal litigation sa mga kasong legal para mapatunayan o alamin ng mga ebidensya. Example, pagsusuri ng dugo, droga, lason o iba pang chemical na nakukuha sa crime scene para matulungan ang investigasyon at paglilitis. Next is branches of forensic chemistry. Number 1, dangerous drugs. Example nito sa isang checkpoint. Meron silang nahuling suspect na may dalang pulbos. Tapos sinuri ng laboratorio at nakupirma na ito ay methamphetamine or shabu. Number 2, explosive examination and principles. Dito naman example niya, sa isang building matapos ang pagsabog, kinuha ng investigator ang mga patay upang suriin. Lumabas ang pagsusuri ng may bakas na TNT kaya natukoy ang uri ng pagsabog. Number 3, gunshot residues. Example nito, nahuli ang suspect sa pamamaril. Sa pagkuha ng swab sa kamay at damit, nakita ang lead particles at ibang bakas sa pamamaril na nagpapatunay na kamakailan siyang nakapagpaputok ng baril. Number 4, forensic toxicology. Example nito, sa isang baryo, may natagpuan na isang bangkay sa kakaibang location or sa malayo, ganon. Tapos, sinuri ang dugo at mga tissue na natuklas na may signage na poisoning kaya natukoy ang sanhi ng kanyang kamatayan. Number 5, blood, alcohol, and drug test. Dito naman, example sa isang checkpoint, yung mga kapulisan, meron silang, yung mataas sa kanila, inutusan sila mag-checkpoint. Tapos may isang driver, nahuli ang isang driver sa reckless driving and breathalyzer test at nagpakita ng 0.12% of blood alcohol content, lampas sa legal na limitation. Number 6, examination of counterfeit product. Example nito, merong isang grupo ng mga tulisan, nasamsamang isang batch ng peking designer or unbags, tapos sinurian tayo ng logo at materyales, na nakumpirma na ito ay peke. Number 7, arson investigation. Example nito, dito sa amin sa Barangay Kuwayan, nasunog ang isang bahay at may pinaghinalaan na daw ito ay sinadya. Natagpuan ng bakas ng gasolina at irregular burn patterns kaya napag-alam na arson ang sanhi ng pagkasunog nito. Number 8, macro etching. Example nito, sinasabi dito na example, yung natagpuan ng isang metal safe sa crime scene. Tapos gumamit ng acid etching upang makita ang binagong serial number na nagkaugnay sa nakawan sa isang krimen. Number 9, bullet trajectory. Dito naman ang sinasabi, example, may nangyari pamamaril sa isang gilid or sa isang eskinita. Sa pagsusuri ng pulis sa mga anggulo at marka na tuwa sa posisyon na gunman at nadaan kung saan dumaan ang bala. Number 10, tools and other mark. Dito naman sinasabi na pumasok ang magnanakaw sa isang bahay. Nakitaan siya ng prey mark sa pintuan at tumutugma sa crowbar na nakuha sa suspect. Kaya nagpapatunay na ginamit ang tools sa krimen. Next is scope of forensic chemistry. Number 1, it includes the chemical side of criminal investigation. Dito sinasabi dito, ang pagsusuri ng dugo ng suspect para malaman kung may lason o droga na nakalagay sa kanya. Sinusuri ng forensic chemistry ang dugo para malaman kung may signage na posibleng ginamit sa pagpatay
sa isang suspect. Number 2, it includes the analysis of any material, the quality of which may give rise to legal proceeding. Dito naman, sinasabi dito, sinusuri ang puting pulbos na natagpuan sa crime scene upang malaman kung ito ba ay cocaine or shabu na maaaring maging ebidensya sa kaso ng droga. Number 3, it is not limited to purely chemical. Question involved in legal proceeding. Dito naman, sinasabi dito, paggamit ng chemical na pagsusuri para malaman ang pinagmulan ng pampasabog sa kaso ng sunog or arson na hindi lang basta tungkol chemical kundi pati na rin sa pag-ugnay ng ebidensya sa suspect. Or di lang tungkol sa haka-haka na ganito yung pinagmulan ng pagsabog. Kailangan natin ng sariling ebidensya para sa suspect. Number 4, it has invaded other branches of forensic science, notably legal medicine, ballistic, question document, dactyloscopy, and photography. Dito naman, parang yung batas. Example, yung pagtukoy ng alak o droga sa katawan ng namatay or ng suspect. Tapos ballistic, dito naman parang tinutukoy ng yung gunpowder residue sa kamay ng isang suspect na posibleng siya yung tinatawag na gunman or shooter. Question document, ito naman yung example naman nito, yung pagsusuri ng tinta upang malaman kung peke ang testamento o dokumento ng isang bagay. Next is dactyloscopy. Ito yung yung fingerprint ng isang tao. Like paano mo malalaman yung kung sino yung pumatay sa isang krimen. Saan ba yung paggamit ng chemical powder para makita yung nakatagong fingerprint. Tapos photography, pagpapakita ng nakatagong larawan gamit ang special na chemical. Next is stage in the practices of forensic chemistry. Collection of perception of the specimen. Number 1, dito naman sinasabi na may nangyayaring pagpatay sa isang apartment. Example na lang dito sa amin, sa Barangay Kuya ng Angeles City. Nakakita ang isang pulisya ng kutsilyo na may bakas na rin sa sahig. And then yung A, sufficiency of specimen. Dito naman, kumukuha ang forensic chemist ng sapat na dami ng dugo mula sa kutsilyo at pati na rin sa sahig para masiguradong may sapat na sample para sa testing. Letter B, standard for comparison. Kumukuha rin ng blood sample mula sa biktima at suspect para may kumpara kung kanino galing ang dugo. Letter C, maintenance for individuality. Dito naman, bawat sample ng dugo at nanasa kutsilyo, pati na rin sa sahig, dugo ng suspect ay nilalagay sa magkaiwalay na lalagyan para hindi mag-aalo ang kanilang sariling blood at malaman kung kanino ba galing yung dugo na nakita doon sa kutsilyo at sahig. Letter D naman, labeling and sealing. Nilagyan ng label yung blood, kailangan lagyan din nila ng date or oras, lugar, sino ang kumuha at sinalyuan ng bawat ebidensya para hindi mabuksan o mapalitan. Next is golden rule in the practice in forensic chemistry. Letter A, go slowly. Parang lang, kailangan dito yung dahan-dahan lang. Example, ako, abang nagmimix ako ng acid at tubig sa laboratorio, hindi mo agad binuhos lahat ng acid. Unti-unti mo itong dinadagdag abang inaalo. Ang importante naman dito sa to, para maiwasan ang biglang reaksyon o pagsabog. Sa chemistry, mas safe ang mabagal kaysa sa mabilis. Letter B, beetroot. Ang sinasabi, parang lang to, yung kailangan maging masinsinan. Bago ka mag-experiment, pinasa mo muna lahat ng instruction at sinigurado mong tama ang sukat ng bawat chemical gamit ang tamang kagamitan. Yung importante dito yung at may iwasan para accurate ang result. Letter C, take notes.
Dito naman, yung take note naman, kailangan mong i-record yung bawat detalye. Example, habang nag-experiment ka, sinusulat mo kung ilang ml ang ginagamit mo, anong kulay ang lumalabas, at gaano katagal bago mag-react. Letter D, consult others. Parang lang to, yung importante, kailangan mo muna kumonsulta para may iwasang balikan. Example, hindi ka sigurado kung tama ang procedure mo, kailangan. Kaya tinanong mo ang isang teacher o classmate mo bago magpatuloy. Mas mabuting magtanong kaysa magkamali, lalo na kung delikado ang gagawin. Letter A, use imagination. Parang lang to. Gamitin mo yung sariling imagination mo. Example, iniisip mo kung ano ang mangyayari kung babaguhin ang mga temperature ng reaction. Like yung baka mas mabilis o mag-iba ang produkto. At nakakatulong din ito sa pagbuo ng hypothesis at bagong ideya sa experiment. Letter F, avoid complicated theories. Yung avoid complicated theories, parang lang to. Iwasan yung sobrang komplikado. Tapos, example, sa halip na gumawa ng napakahirap na explanation, gumamit ka ng simpleng dahilan kung bakit nagbago ang kulay ng solusyon. Like yung ginagawa mong eksperimento, like yung acid based dun sa reaction. Mas madaling maintindihan at mas practical ang simpleng explanation kaysa sa sobrang komplikado. Next is factors contributing to the loss of physical evidence. Number 1, lack of recursion preventing tampering of specimen. Example naman dito, yung dito sa amin sa Barangay Kuwayan. Merong isang drug user na nakapatay ng isang estudyante dahil sa sobrang lulong sa drugs. Tapos, nung nauli na siya ng mga pulis, meron silang nakuha isang saket ng shabu sa kanya, kung saan nangyari yung krimen. Pero iniwan lang ito sa mesa ng police station nang walang bantay at hindi naka-seal or nakatago man lang. May ibang tao na nakahawak dito, kaya posibleng napalitan o nadagdagan ang laman ng shabu. Number 2, failure in preservation. Dito naman, sinasabi dito, example naman dito, isang blood sample lang nakuha pero hindi ito nilagay sa tamang temperature. Hindi nirefrigerate dahil dito nabulok o nasira ang dugo at hindi na magamit para sa isang DNA analysis. Number 3, failure in transport of specimen. Example naman dito yung ang blood or urine sample ay dinala sa laboratorio ng matagal at naiwan sa mainit na sasakyan. Dahil sa init na nagbago ang chemical composition ng sample, kaya naging invalid ang resulta. Number 4, failure in identifying specimen. Example naman dito, may dalawang magkaibigan na suspect ang may blood sample pero nagkapalit ng labels ng mga test tube. Dahil dito maling taon naiugnay sa ebidensya. Example, yung kaibigan niya, yun yung nahuli, bias na siya yung nasa kulungan. Number 5, improper packing of specimen. Example naman ito, isang basang damit na may bakas na dugo ang inilagay sa plastic bag. Dahil walang hair flow na nagkaroon ng amag at nasira ang blood evidence na sana ay magagamit para sa pagsusuri kung sino yung suspect na kailangan dun sa pagpatay. Next is method of analysis in forensic science. Dito naman, number 1, wet method. Sinasabi dito na, example naman dito, yung pagtukoy ng dugo gamit yung Kastle-Meyer test. Yung nakita sa crime scene, yung nakitang mancha sa sahig at damit. Dito naman meron silang yung pinapatak na acid, like yung hydrogen peroxide.
Kapag naging kulay pink yung indication ng sandamit, at yung sa sahig, yun ay dugo, yun ay blood. Number 2, high precision method, UV at IR spectrometry. Dito naman, example naman dito yung pagtukoy ng peking dokumento gamit ng UV light. Like na nagagamit to dun sa sa mga bangko, ganyan yung. Pero hindi kasi peke dito, like yung sa lisensya natin. Dito na makikita yung mga nakatagong marka o pagbabago sa tinta ng hindi visible sa normal na ilaw. Like dun sa example nung para makita mo yung ng epekto ng dun sa UV light. Meron example dyan yung ang isang powder. Inihinalang illegal drug ay sinuri gamit ng IR spectrometer, lumalabas ang unique spectral pattern na parang fingerprint ng substance para matukoy kung ano ang chemical na ito. At example din yung sa license natin, 'di ba? Meron tayong lisensya. Pag yung license natin inilawan natin, pag kulay violet, yun original, yun totoo, yun yung totoong license. Pag plain white lang siya, Next is yun ay peke. techniques used in forensic chemistry. Letter A, microscopy. Example naman nito, pagsusuri ng buhok na nakita sa crime scene gamit ang microscope para malaman kung ito ay mula sa tao o ayop at kung tugma ito sa suspect. Letter B, photography. Example naman nito, pagkuha ng litrato ng crime scene bago galawin ng anumang ebidensya tulad ng posisyon ng bangkay at ang mga blood stain para ma-preserve ang original na itsura ng lugar. Example nun yung 'di ba may aksidente, may nagbanggaan. Kailangan yung mga wag mo munang galawin. Kailangan mo munang picturean kung sino ba yung may kasalanan para pagdating ng mga pulis, meron silang makita agad kung sino may kasalanan sa pangyayari. Letter C, invisible rays, HAL UV or infrared. Example, paggamit ng ultraviolet light para makitang latent fingerprint o dugo na hindi nakikita ng mata ng tao sa isang pader o damit. Letter D, chromatography. Example naman ito, paghiwalay at pagtukoy ng components ng tinta sa isang sulat para malaman kung pareho ang gamit na ballpen sa isang ransom notes. Letter E, electrophoresis. Example, paghiwalay ng DNA fragments mula sa dugo o nakuha sa crime scene para may kumpara ito sa DNA ng suspect. News on reporting of Mr. Cano. 8. Spectrography. Checking how balance react with light para malaman kung ano yung chemical o elements meron ito. G. Neutron activation analysis. Super sensitive ito sa mga track amount like ng ebidensya. Kahit konti pa makikita at ma-analyze niya ito. H. X-ray diffraction or XRD. Identify crystalline structure like a drug or metal para malaman kung ano yung materials na yon. I. DNA typing or profile. Create a unique or general ID para mas match sa tao na kinasasakutan like suspect or gumawa ng krimen. Diyan naman is dito naman sa atomic absorption spectrometry is measuring metal like lead or arsenic sa ebidensya para malaman kung may poison or kung saan galing yung bagay na yun. So, dumako tayo sa characteristic of these tools.
Una dito is sensitivity. Dito is kaya nila makita kahit na napakaliit na bagay lang ng ebidensya, hindi sila bibitaw kahit konti pa yon. Dito naman sa specific city, alam nila kung ano talaga yung hinahanap nila. Hindi sila nagkakamali kung dugo ba o cement ba yon. Dito naman sa rapidity, mabilis magbigay ng resulta, lalo naman kung kailangan yun ngayon. Dugtong bilis sa investigation. So, dito naman tayo dumako sa principle of forensic chemistry. So, A, love individual. Dito is lahat ng bagay at tao ay magkakaiba-iba. Walang dalawang bagay na eksaktong magkapareho. Kahit na kambal pa yan, magkaiba pa rin sila ng fingerprint. Law of progressive change. Dito naman is lahat ng ebidensya nagbabago over time. Like, halimbawa sa crime. If ever na ngayon namatay na yung tao, tapos di mo siya pinuntahan agad, pwede yung dugo niya is tumigas na and di mo na pwedeng magkaiba kasi sila. Then, C, principle of comparison. Dito naman is kailangan i-compare yung ebidensya mula sa crime scenes sa no sample para malaman kung magka-match ba yung dalawa na yon. Sa D naman, principle of analysis, kailangan i-brainstorm at suriin ng maigi yung ebidensya para malaman kung ano ito. Sa E naman, law of probability, tinitingnan kung gaano kadalasang mangyari yung isang bagay para malaman kung possible ba yun talaga na nangyayari. So, dito tayo sa test for biological evidence. Biological evidence, ito yung mga bagay na galing sa katawan ng tao, hayop like dugo, similya, laway, buhok. Continue on reporting of Mr. Cano. 8. Spectrography. Checking how balance react with light para malaman kung ano yung chemical o elements meron ito. G. Neutron activation analysis. Super sensitive ito sa mga track amount like ng ebidensya. Kahit konti pa makikita at ma-analyze niya ito. H. X-ray diffraction or XRD. Identify crystalline structure like a drug or metal para malaman kung ano yung materials na yon. I. DNA typing or profile. Create a unique or general ID para mas mag-match sa tao na pinasasakutan like suspect or gumawa ng krimen. J naman is dito naman sa atomic absorption spectrometry is measuring metal like lead or arsenic sa ebidensya para malaman kung may poison or kung saan galing yung bagay na yun. So, dumako tayo sa characteristic of these tools. Una dito is sensitivity. Dito is kaya nila makita kahit na napakaliit na bagay lang ng ebidensya, hindi sila bibitaw kahit konti pa yon. Dito naman sa specific city, alam nila kung ano talaga yung hinahanap nila. Hindi sila nagkakamali kung dugo ba o cement ba yon. Dito naman sa rapidity, mabilis magbigay ng resulta, lalo naman kung kailangan yun ngayon. Dugtong bilis sa investigation. So, dito naman tayo dumako sa principle of forensic chemistry. So, A, love individual. Dito is lahat ng bagay at tao ay magkakaiba-iba. Walang dalawang bagay na eksaktong magkapareho. Kahit na kambal pa yan, magkaiba pa rin sila ng fingerprint. Law of progressive change. Dito naman is lahat ng ebidensya nagbabago over time. Like, halimbawa sa crime.
if ever na ngayon namatay na yung tao, tapos di mo siya pinuntahan agad, pwede yung dugo niya is tumigas na and di mo na pwedeng magkaiba kasi sila. Then, C, principle of comparison. Dito naman is kailangan i-compare yung ebidensya mula sa crime scenes sa no sample para malaman kung magka-match ba yung dalawa na yon. Sa D naman, principle of analysis, kailangan i-brains down at suriin ng maigi yung ebidensya para malaman kung ano ito. Sa E naman, law of probability, tinitingnan kung gaano kadalasang mangyari yung isang bagay para malaman kung possible ba yun talaga na nangyayari. So, dito tayo sa test for biological evidence. Biological evidence, ito yung mga bagay na galing sa katawan ng tao, hayop like dugo, similya, laway, buhok. So, preliminary test. Unang hakbang para malaman kung baka meron ng ganitong ebidensya. Una is blood. Crystal meal test. Kapag hinalo sa dugo, magiging pink. Magiging pink ito, mabilis ang gawin para ma-check kung dugo ba talaga yon. Then, pangalawa is luminol test. Kapag may dugo, maglalabas ng asul na liwanag kahit kung natakpan o nidiluted pa yung dugo. LMG test, katulad din ng Kastelmeyer, ginagamit para makita kung may dugo. For semen naman, number 2, acid phosphatase test. Meron itong agent na natatagpuan lang sa similya, kaya kapag positive, may similya yon. PSA test naman is may compact ito kasi naghahanap ng protina na exclusive lang sa similya. For saliva naman is Padibas test, naghahanap ng amylase acid na meron lang sa laway. Kapag positive, may laway talaga yon. DNA test naman, sweeping, kukuha ng sample gamit cotton swab or cotton na yung white then para ma-extract yung DNA. Ito yung pinaka basic para malaman kung kanino bilong yung ebidensya. For hair and fever naman, mas microscopic examination, titingnan sa microscope para makita kung ano yung klaseng buhok, hayop ba yun or tao, at kung ano yung tela na fever na yun.